Maalab na pagbati, Pilipinas. Sumugod sa Camp Aguinaldo sa Quezon City ang mga makabayang grupo para kondinahin ang ipinalipad na Tomahawk missile ng US Army. First ever sa kasaysayan ng Pilipinas na may pinaputok na missile ang isang dayuhang puwersa sa loob ng bansa sa panahong wala ito sa gera. Bahagi ng 2026 Balikatan Military Exercises ang missile na ipinalipad mula Tacloban City Airport patungo sa Laur, Nueva Ecija. May 600 na kilometro ang layo na nilakbay ng missile. Delikado siya kasi hindi na lang military facilities yung ginagamit ng US. Ang dami nang EDCA sites, marami ring lupa at dagat na ginagamit nila para sa war games. Ngayon, pati public facilities kasama na rin para sa war preparations nila. Simpleng pagkakamali lang, buhay na ng mga Pilipino ang nakataya. Delikado rin na parang normal na lang at katanggap-tanggap yung mga ginagawa nila. Next level na peligro nga naman ang dinulot ng missile launch at military exercises sa mga sibilyan. Pero imbis na seryosohin ang pagkabahala ng mga Pilipino, tila minaliit pa ng Department of Defense ang reaksyon ng publiko. The argument that we become a target, we become a magnet, to me is gaslighting, and it falls squarely into the narrative of China. Teka, kapag tutol ba sa presensya ng US troops at weapons sa bansa, matik agad na pro-China na? Hindi ba pwedeng pro-Pilipinas? Mula pagkabata kasi natin, kahit sa mga nakikita natin sa media, ang tinuturo na talaga sa atin, kailangan natin ng US, sila yung tagapagligtas sa atin, sila yung tutulong sa atin. Kaya kapag tinutulugsa natin yung US, ang iisipin na ng iba, baka pro-China to. Hindi na maisip na yung mga Pilipino, kaya naman nating tumayo sa sarili nating mga paa. Hindi yung palagi na lang tayong lugi at tayong pinagkasamantalahan. Ayon naman sa grupong bayan, hindi lang basta inosenteng firing at exercises ang ginagawa ng US sa Pilipinas. Paninindak at pagpapakita umano ito ng military power ng US sa China at iba pang tinuturing nitong karibal sa rehiyon. Kumbaga, ayon sa mga grupo, tila signal ito ng US na sa amin ang Asya, kaya umatras kayo, okay? Ito ay ginawa ng US para i-project ang kanyang military power dito sa panig ng mundo. Ilang araw bago dumating si Trump sa Asya, pinakita ng US na ang Pilipinas kaya niyang maging lunsaran ng missile system. At kung kaya niya itong gawin ay pwede ito from the Philippines papunta sa ibang mga bansa. Pero ang pinaka-nakababahala, lalo lang nitong pinapatunayan ang plano maging forward operating base ang Pilipinas sa gera ng US sa rehiyon. Ibig sabihin, kinakaladkad ng US ang bansa at nilalagay ang mga sibilyang Pilipino sa unahan ng mga gera ng US para itulak ang geopolitical interest nito sa Asya. Ang sabi ng gobyerno, ang balikatan daw ang pinakamalaki. Ang sabi natin, ito ang pinakamasahol na balikatan. Nagpasabog ng Tomahawk ang US sa Visayas papuntang Luzon. Ang Japan, for the first time, nagpasabog ng Type 88 missile sa Ilocos Norte. Gumamit ng live fire weapons. Naglagay ng missile from Clark to Cagayan to Batanes. Para sa karaniwang Pilipino, wala tayong pakinabang dyan. Dahil kinakaladkad tayo sa gera, pinapahamak ang mga komunidad, iniinsulto ang ating soberenya. Pinakita ni Marcos Jr. na handa siyang ibenta ang ating soberenya, kapalit ay ang mga ayuda from the US, suportang politikal, kaya ang pagiging tuta at kurakot ni Marcos Jr. ginagamit ang US para sa konsolidasyon sa kapangyarihan. Hindi umano dapat palampasin ng publiko ang tinatawag nilang paglalapastangan ng soberanya ng bansa at ang paglalagay sa peligro sa mga Pilipino. Kaya naman, iginiit nila na imbestigahan ang epekto ng missile launch at military exercises at ibasura ang mga kasunduang militar ng Pilipinas sa US. Tapos na ang balikatan ngayong May 8, pero hindi pa rin naalis ang mga tropang Amerikano dahil nandyan ang BFA, nandyan ang EDCA, may bilateral defense guidelines, may Luzon Economic Corridor, may PAC-SILICA. Kaya dapat tuloy-tuloy nating labanan ang pangihimasok ng US sa ating bayan. Palayasin ang siyam na EDCA, alisin ang mga missile systems, alisin ang mga kasunduan na nagpapahintulot sa US na manatili, maglagay ng US bases dito. Kailangan natin kumilos bilang kabataan kasi kung ang hinaharap natin ay gera, tinatanggalan tayo ng kinabukasan. Gusto natin tunay na kalayaan sa US imperialism,